Habang patuloy kang naghahabol sa babae, palayo ka rin ng palayo sa purpose mo. Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo sineryoso ang video na ito. Dahil ang lalaking walang purpose, kahit makakuha ng relasyon yan, mananatiling walang direksyon yan. Makinig ka. Men were not created to chase women. We were created to build, lead, and carry responsibility under God. Kaya naman sa video na ito, may 5 bagay kang dapat malaman. Buksan mo ang iyong isipan upang matuto ka. When a man has no mission, he makes women his mission. Naunawaan mo ba yan? Kung wala kang makahulugang misyon sa buhay mo, babae ang mimisyonin mo at dyan mo sinira ang sarili mo. Dahil maraming lalaki ang naliligaw sa buhay sa pag-aakala nila na dapat inuuna nilang lumandi bago itayo ang sarili nila. Ngunit isipin mo ito. Nang likhain ng Diyos si Adan, inilagay niya ito sa Garden of Eden upang pamahalaan ni Adan ang lugar na iyon. At ipinagutos rin ng Diyos na pangalanan ni Adan ang mga hayop. Saka pa lang niya ibinigay si Eva. Nakukuha mo yung punto. Work came before woman. May misyon si Adan na ginagawa bago pa lang siya binigyan ng Diyos ng kabiyak. Responsibilities came before relationship. Bago pa ibigay si Eva, responsibilidad muna ang ibinigay kay Adan. Assignment came before attraction. Akala mo ba ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan dahil malungkot si Adan? Hindi lang yan yun. Dahil nakita rin ng Diyos na si Adan ay nasa posisyon na upang magkaroon ng Eva. Nakukuha mo ang punto. Ngayon, kung hindi ka naman katulad ni Adan na may hardin na pinamamahalaan, responsibilidad na hinahawakan at purpose na ginagawa, bakit ka magde-demand ng isang Eva? Nakukuha mo ba ang punto? Alam mo ang totoong problema mo kaya kahabol ng babae. Validation issue yan. Most men don't want a woman. They want approval from a woman. Naunawaan mo ba yan? Halimbawa na lang, todo text at chat ka sa kanya. Hintay ka ng hintay ng reply niya. Para lang maramdaman mong importante ka. Hindi ba't validation issue yan? Yung iba sa inyo gagawin ng lahat para magpapansin sa social media, magpapanggap na ganito, magpapa-impress para lang sa validations din. At ang malala pa, yung iba isusugal ang sarili sa rejection hanggang sa tuluyang masira ang confidence sa sarili. Yan ang wag mong gagawin. If a woman's attention can make you feel valuable, her absence can make you feel worthless. Naunawaan mo ba yan? Kung babae ang dahilan kaya nararamdaman mo ang halaga mo ngayon, paano ka kapag nawala yan bigla? Ano nang magiging tingin mo sa sarili mo? Worthless. That is not strength, that is dependency. At ang lalaking pinangungunahan ng validations ay kailanman hindi magiging fit na mag-lead ng isang relasyon. Galatians 1 verse 10, ang isik mo ay approval ni Lord, hindi ng tao. Dahil kung masyado kang sunod-sunuran sa validations ng babae, bagsak ka na agad sa leadership. Paano ka na maglilid niyan bilang lalaki? A man led by validation will never be a man fit for leadership. Tatandaan mo yan. Bakit ba hindi attractive ang maghabol sa babae? Because when you chase, you communicate that you have nothing better to do. Naunawaan mo ba yan? Kapag naghahabol ka, parang sinasabi mo na rin na wala ka namang ibang gagawin na importante, kaya ang dami mong oras para maghabol sa babae. Halimbawa na lang,
Maya't maya mo siya chinachat o tinetext. Pagpapakita yan na wala ka masyadong pinagkakaabalahan, wala kang misyon, o kaya naman masyado mo na siyang pinaprioritize sa buhay mo. Pagpapakita rin yan na walang structure ang buhay mo, kaya isinesentro mo ito sa kanya. At isa pa, nagagawa mong bitawan ang mga goals mo para sa kanya. It signals weakness. Proverbs 12 verse 24. The hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Naunawaan mo yan. Kung masipag ka raw, mangunguna ka. Ngunit kung tamad ka, magiging forced labor ka. Forced labor, isang manggagawang napipilitan. At ikaw yan, isa kang forced labor sa attention at validations nitong babae. Tandaan mo ito, women are not attracted to men who orbit them. They are attracted to men who are moving somewhere. Nakukuha mo ang punto. Kung ang buhay mo ay umiikot lang sa paghahabol ng babae, hindi yan attractive tingnan. Patunay lang yan na isa kang mahinang lalaki na walang purpose. Ngunit kung ikaw yung lalaking may patutunguhan at pupuntahan ng buhay, hindi lang babae ang hahanga sa'yo. Rerespetuhin ka rin ng kapwa mo lalaki. Tandaan mo lakan na hindi babae ang problema dito. Hindi babae ang kaaway natin. Hindi natin sila kalaban. Ang kalaban natin dito ay ang kamangmangan mo pagdating sa mga kababaihan at kakulangan mo ng talino sa kung paano ba itrato at ilid o pamunuan ang babae ng maayos at balanse. Dahil tandaan mo lakan, women are not distractions. Oo, totoo yan. At sa akin mismo nang galing, hindi distractions ang mga babae gaya ng sinasabi ng mga bitter na influencers. They are not distractions, but they are not your foundation either. Naunawaan mo yan. 1 Corinthians 11 verse 3. But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of woman is man, and the head of Christ is God. Malinaw ang structure lakan. Ikaw ang pundasyon ng babae at ang pundasyon mo ay si Kristo. Nang sa gayon, klaro ang order of authority sa inyong pagitan. Tandaan mo lakan, a woman is meant to join your mission, not replace it. Naunawaan mo ba yan? Dahil kapag siya ang itinuring mo ng misyon, mawawala ang totoo mong misyon at mawawala rin siya sa iyo. Gawin mo ito lakan, klaro at derechahan. Build your discipline. Ayusin mo ang katawan mo, mga habits mo, mag-practice ka ng consistency. Dahil kung hindi mo kayang i-lead ang sarili mo, paano ka mag-lead ng relasyon, di ba? Build your relationship with God. Relasyon, hindi religion. Magkaiba yan. At mahalaga yan lakan dahil ang lalaking disconnected at malayo sa Diyos, mabilis yan mahulog sa tukso na kalimitan ay mga babae. Si David kay Bathsheba at si Samson kay Delilah. Naalala mo ba ang kwento nila? Kung paano sila pinadapa ng tukso. Ganyan ang mangyayari kapag disconnected ka at malayo ka sa Diyos. Build your mission. Kahit ano pa yan lakan, career, calling o purpose, mahalagang may misyon kang naka-align sa sarili upang hindi ka maligaw ng landas. Alalahanin mo, kung wala kang direksyon, tatangayin ka na lang ng hangin kung saan-saan. Matthew 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. At isa pa, build emotional control. Hindi mo kailangang maging cold. Kasuputan yan. Kailangan may balanse ka. Hindi coldness, kundi emotional stability and maturity. Dahil ang pagiging cold, it shows
bitterness and immaturity. At panghuli, build the standards. Alisin mo na sa isip mo yung mindset na paano mo siya makukuha. Bagkus, ang itanong mo sa sarili mo ay kung naka-align ba ang babaeng ito sa direksyong tinatahak mo sa buhay. Hindi ba't mas matured na mindset yan, Lakan? Tandaan mo, Lakan, hindi ka nilikha para maghabol ng tahong. Nilikha ka to build, lead, and carry weight. Dahil sa oras na nasa tamang posisyon na ang isang lalaki, hindi na yan maghahabol. Bagkus, ma-attract na niyan yung mga taong align din sa kanya. At marerepel mo yung mga taong hindi align sa enerhiya mo. Naunawaan mo ba yan, Lakan? Kaya tigilan mo na ang paghahabol sa babae and start becoming the man God called you to be. At tandaan mo rin, Lakan, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig dyan, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.